Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin po. Hello po, kumusta po kayong lahat mga kapatid? Long time no post tayo. So ako po uli ang inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with Kaburnok ng Factbusters PH. At ngayon mga kapatid, ating tatalakayin po yung patungkol po mismo sa Iglesia Katolika. Ayan. So medyo mabait tayo ngayon. Wala muna tayong ganong i-expose na mga kaibayo natin sa pananampalataya. So focus tayo sa sariling atin. So hindi ko na po patatagalin pa. Let's all welcome Kaburnok ng Factbusters PH. Hello po Kaburnok, magandang hapon po sa inyo. Ayan, magandang hapon at araw at gabi kung ano man yung oras na papanood ito. Yung i-expose natin sa araw na ito ay ang mga mabubuting gawa sa Iglesia Katolika. At bakit pa natin ito kailangang ipakilala sa buong mundo in spite doon sa mga mabubuting gawa daw ng mga iglesia na hindi naman itinayo ni Kristo? Basahin natin, kapatid na Gabriel, itong nasa Mateo sa 5, ang talata ay 16. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito po ang nakasulat po sa Mateo 5 at 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ayan, klarong-klaro. So, gumagawa tayo ng mga mabubuting gawa dahil gusto nating iluwalhatiin ang ating Diyos, kapatid na Gabriel. Kaya nga tayo ay naging ilaw ng sanlibutan at bilang parte po ng iglesia na itinayo ni Kristo, yan po ang mandate sa atin, kapatid na Gabriel. Basahin natin na itong nasa 7:16 ng Mateo, kapatid na Gabriel. Ganito naman po sa 7:16 ng Mateo, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Ayan, klarong-klaro. Ano? Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Ayun, ibig sabihin, kung ano yung bunga ng ginagawa natin, doon natin makikilala yung isang iglesia, kapatid na Gabriel, ayon sa Biblia. No? So, kahit nga doon sa ubas, no? So makikilala natin kung yung lalabas talaga ubas o hindi, di ba? So, ganun yun. Base yun sa kanilang bunga. So, yan po ang ating tatalakay ngayon at magbigay lang muna tayo ng update, Brother Gabriel. Sa kakalabas lang na tinatawag nating Catholic Church Statistics, Brother Gabriel, na ipinalabas po nung last lang ito, October 22, 2023 ng Agencia Fidei. Ipakita natin sa screen, kapatid na Gabriel, ang statistics kung kamusta na ba? Marami na bang mga naging Katoliko? Bumagsak ba? O yan ang kanilang paliwanag, ano? Dito sa ayan sa slide na ipinakita ni Brother Gabriel ay meron pong decrease ng around negative 0.06% kumpara nung nakaraang taon. So as of now, as of the total population ng buong mundo, ang mga Katoliko po ay 17.67% ng total population ng buong mundo ay mga Katoliko, kapatid na Gabriel. So roughly mga 1 out of 5 ay mga Katoliko. Ayan. So, ganun po yun. Ang dami, Brother Gabriel, ibig sabihin nun, di ba? Yes po. Yes po. At kung mapapansin dito sa datos, ay bumagsak po ang mga bilang ng mga Katoliko sa Asia. Bumagsak ng 0.02% yung mga Katoliko. At mapapansin ninyo, konti pa rin yung mga Katoliko sa Asia. 3.32% pa rin yung Katoliko. Ibig sabihin,
At yung rason nun ay dahil yung iba nga ay mga Kapatid Muslim. nating Muslim. Oo, Yan. marami sila diyan at mga Mm. Budista, mga yung iba Buddhist, Hindu, o yun. So yun yung mga relihiyon. At yung Iglesia Mm. Katolika, 3.32% yung nandyan. At ang pinakamaraming Katoliko sa buong mundo, base sa kontinente, ay sa bansang Amerika. So yung Amerika, kasama na dyan yung South America, na nandun yung Brazil, Yan. o yung Yun. Brazil, Yun si at yung North America, nandun yung Estados Unidos. Maraming Katoliko dyan. Sige, so ipakita na natin yung susunod na slide, Brother Gabriel. O ayan, no? Ito O, po. sa pari, persons versus Catholic per priest. Ayan, Katoliko per priest. Ayan, as of now, may sa isang paring Katoliko, ang kaniyang ratio ay 3,373 ka-tao Katoliko. Kada pare may 3,373 Katoliko. Ibig sabihin marami Brother Gabriel, di ba? Yes po. Maraming Katoliko sa kada isang pare. Kaya dapat yung para mapababa natin itong kasi dapat mas mababa, mas maganda. Ibig sabihin kung mas mababa, Opo. mas maganda kasi yung lumalabas mas maraming pari. Kasi yun yung ating gusto di ba? Gusto ng iglesia, maraming pari, Brother Gabriel. So ganun Opo. yun. Opo. At sa kada tao, kasi Catholic Church Universal, 15,556 na tao. Kahit ano man yung relihiyon niya, yung kada paring Katoliko may 15,556 siyang dapat na Napakataas. Oo. Kailangan natin ng dagdagan pa yung mga magpapari. Ayan. So, sige. Susunod na datos, kapatid na Gabriel. Ito naman po yung sunod po. Ito Yan. naman ito yung head count. Ito po ay estimated lamang po. Nakikita niyo sa screen, So, number 1 ang Brazil, mga 123,000. So, estimate lang po yan. Yung pangatlo, top 3 na bansa ay ang Pilipinas. Mexico. Pilipinas. So, marami pala tayong mga Katoliko sa Pilipinas, Brother Gabriel. Top 3 tayo. Kaya hindi nakapagtataka, saan ba nanggaling yung mga naninira sa Iglesia Katolika? Di sa mga dating Katoliko din, di ba, na nasa Pilipinas, So, hindi na yan nakapagtataka. May mga sektang ganyan. Sige, so, nakikita nyo sa screen, top 4, yung US. Maraming Katoliko dyan. Yung Italia, Francia. At kung titingnan naman, Brother Gabriel, base sa percentage ng population ng mga Katoliko, number 1 pa rin ang Vatican City. Ipakita natin yung susunod na slide, Brother Gabriel. Siyempre, 100%. 100%. Kasi nandoon yung seat ng Santo Papa. Pangalawa, yung Timor-Leste, ayan, 96.9% ng mga tao dyan ay Katoliko. Yung number 10 naman, yung Italy, 83% ng mga tao sa Italy ay mga Katoliko. So yan ang datos mula dyan sa ating nakikita, worldpopulationreview.com. Yan. So, Brother Gabriel, bago muna natin ipagpatuloy, reaction mo muna dito sa mga datos na ating ipinakita. Well, sa akin po, Kaburnok, ay simulan ko po muna sa may pari po, Doon mapapatunayan, Kaburnok, na talagang kulang na kulang pa tayo sa sa pare kasi isang pare 15,000 katao, napakalaki nun. Napakahirap 'di ba ng sa panahon natin ngayon, napakahirap din na magkaroon ng ng pari sa atin. So talagang I hope ay marami pang mag-discern na maging pare. Ako, kailangan, lalo na sa panahon natin ngayon. And then, pagdating naman po sa mga statistics diyan natin mapapatunayan na nagkakatotoo pa rin. Ayan, hanggang ngayon, yung sinabi ng Panginoong Kristo na pangangaral sa buong mundo, Kaburnok, tinarget yan, nabigla ko tuloy naalala, Kaburnok, yung nasa MCGI pa lang ako. Kaya tinarget ni Soriano na pumunta dyan sa Brazil kasi madaming Katoliko po sa Brazil. Hindi naman katakataka, Kaburnok, kasi ayan na nga nasa statistics na talo pa ng Brazil ang Pilipinas kung dami ng katao na Katoliko. Yan. At salamat sa Diyos, patuloy tayo na dumadami pa din. So kung may bumababa man sa let's say sa USA or kaya dun sa bandang Europa, palakas pa rin naman ang palakas yung sa mga South yan, sa mga South America, yan. Kasi usually mga South to
Ayan. Central tsaka South America eh. For example, itong Brazil, South yan. Mexico, dito naman sa Mexico, Central America yan. So, ayan, salamat sa Diyos. Ayan. Dito na-realize ko din, Kaburnok, na masyadong nagiging, bukod sa lumalakas yung ibang religion, lumalakas din, Kaburnok, yung secularism. Kaya isa din yun sa nakakaapekto bakit nababawasan yung bilang ng mga mananampalataya. Hindi lang Catholic. Secularism, by the way, yung hindi siya patungkol sa religion, nawawala ng religion yung isang tao. And then hanggang sa naging atheist na. Ayan, dumadami din lalo yung atheist. Lalo na dyan sa USA. Ayan, tingnan nyo nga, mas matutusin, mas maraming tao sa USA kaysa sa Pilipinas. Pero talo pa natin sila kasi dito sa USA po, mga kapatid. I'm referring dun sa North America, no? Usong-uso dun yung secularism. Mapapatunayan natin yan, lalo na sa mga holidays natin. Sa atin, December 25. So sa atin, Merry Christmas. Sa kanila, Happy Holidays lang. Dahil kasi iniintindi nila yung mga ibang tao na hindi naniniwala sa religion. Ayan. Sa bandang Asia naman, lalong lumalakas kasi dito, Kapurnok, yung yung mga Muslim eh. So hindi na yun katakataka. And then doon naman sa ibang parte ng Europa, syempre patuloy na lumalakas din doon, Kapurnok, yung Protestantism, no? Lalo na sa Germany. Yan, tumataas din yung bilang din doon ng bukod sa protestante, yung mga atheist po, yung mga atheist, lalo na yung mga member ng LGBT. Ayan. Hindi ko naman po nilalahat, pero kung magre-research po tayo patungkol sa Germany na yan, maniwala kayo sa akin, mga kapatid. And then dito naman po sa percentage ng Catholics, ayan, salamat sa Diyos, meron pa rin mga malakas pa rin sa Europa, ayan, sa ibang lugar sa Europa. And kahit dito sa atin sa Pilipinas, kahit masasabi ko na malakas pa rin yung Iglesia Katolika. Ayan. Pero ingat-ingat pa rin kasi hindi porke madami tayo sa bilang, madami din po yung practicing Catholics. So I hope hindi tayo masyadong matalo ng secularism. Pahalagahan pa rin natin yung pagiging Kristiyano o Christianism. Ayan. So yun po muna, Kaburnok. Ayan, so yan ang nakikita natin ngayon base ito sa mga datos sa taong ito, 2023. Ngayon, Brother Gabriel, punta naman natin yung ating main topic talaga, yung tungkol nga sa mabubuting gawa sa Simbahang Katolika. Alam naman natin ang rason ko lang kung bakit natin ito tinatalakay dahil gusto lang natin ipakita sa inyo. Kasi yung iba nag-aakusa, Brother Gabriel, na wala naman daw mabubuting gawa sa Iglesia Katolika. Sa kanila daw grabe talaga pati yung mukha ng leader nila nasa poster ng kanilang nasa video, di ba? Oo, nasa video, nasa poster. Di ba? Yes. Ang matatamaan sorry na lang wag nang umiyak ha. Ito, Brother Gabriel. Ngayon ano bang mandate, Brother Gabriel, ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol at sa mga unang Kristiyano? Basahin natin ang Mateo 25 talatang 35 hanggang 36. Pakibasa, kapatid na Gap. Okay po. 25:35 hanggang 36. Ganito po ang nakasulat po. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Ayan. So, sa verse 40, ibaba natin, Brother Gabriel. Opo, ganito po sa verse 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa ito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ibig sabihin, Brother Gabriel, kung gagawa ka pala ng mabubuting gawa sa iyong kapatid, ginagawa mo din yan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ni Kristo sa verse 35, nung binasa natin kanina, 35, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. So, klarong-klaro yan, kapatid na. Ngayon, yung mabubuting gawa ba ay dinala ng mga unang Kristiyano sa panahon ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo? Basahin natin ang Aklat ng Galacia, Kapitulo 2, versikulo 10, kapatid na Gabriel. Pakibasa. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha na ang mga bagay ring ito'y aking pinagsisikapan gawain. Ayan, klarong-klaro. So, pinagsisikapan yan ni Apostol Pablo na alagaan ang mga
tukha. So, klarong-klaro, mandate talaga sa iglesia na itinayo ni Kristo na alagaan ang mga tukha. Yung mga mabubuting gawa, Brother Gabriel, at ulitin natin yung ating binasa doon sa Mateo, ipakita natin yung 5:16. Ayan, so dito, ang sabi, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, Brother Gabriel, di ba? So, klarong-klaro dito sa talata. So, yun yung mandate natin sa Iglesia Katolika. Kaya, baka sasabihin ng iba, bakit nyo ipinapakita sa iba, sa video nyo, yung mga mabubuting gawa nyo? O, di ba? Baka ipupukol sa atin yung kaimpokrituhan ng ibang sekta, Brother Gabriel. O, ang sagot Yun natin, yung sagot dyan, ito, Mateo 5:16. Ginagawa naman natin yan para sa ikalwalhati ng Diyos. Hindi sa ikalwalhati ng leader, ng kanilang man-made na Sekta mismo. iglesia. Mm-mm. Pinagdadakdakan na, ito, mabubuting gawa namin sa iglesia ni Batman o ganito. Di ba? Lingap ka sa mamamayan, o di ba? Naku. Mali po yan, Brother Gabriel. Dapat yung niluwalhati natin ay ang Diyos Ama. Ayon po sa Mateo 5:16. Ayan. O, ika nga ng ginawa sa kay Apostol na Pablo. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 8, ang talata ay 1-3. Pakibasa, kapatid. Opo, ganito po nakasulat po, 8:1-3. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian at kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ayan, klarong-klaro. Gagawa pala ng mabubuting gawa, ginagawa nga ng Iglesia Katolika, at yung iglesia nung unang panahon ng ating Panginoong Kristo at nung unang Kristiyano, nagsisiabuloy nga sila base sa kanilang sariling kalooban, nagbabahagi sila, gumagawa ng mabubuting gawa. 8:2, ipakita na natin sa screen, Brother Gabriel, sila ay kusang loob na nagbibigay. At sila po, Brother Gabriel, ay masayang masaya at bukas ang palad sa pagbibigay nila, Brother Gabriel. Ayan, at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ibig sabihin, part yun ng ating mandato sa iglesia ni tinayo ni Kristo, Brother Gabriel. Diba? Na magtulong-tulong. So, ganun yun. At eto, Brother Gabriel, dahil tinalakay na natin yan, uumpisa na natin. Ilan lang ito, Brother Gabriel, sa tinatawag nating Catholic social teaching. So, yan ang ating tatalakayin. Yung Catholic social teaching sa simbahang Katolika. Umpisa natin, Brother Gabriel, dahil ang Iglesia Katolika ay kilalang institusyon na unang nagtayo ng mga ospital, kapatid na Gabriel. Paano ba natin mapapatunayan na sa Iglesia Katolika po, unang naipakita itong mga ospital? Basahin natin ang aklat ng isang Presbyterian author. Ulitin ko po, Presbyterian author ang nagsulat ito, Hospitals, What They Are and How They Work, ni I. Donald Stoop Jr. Basahin natin yung 1981 edition sa page 2-3. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, eto. Ayan. Many of the great hospitals can be traced to the period directly following the Council of Nicaea in 325 AD, when the bishops of the church were instructed to go out in every cathedral in city, in Christendom, and start a hospital. Ayan, klarong-klaro. Yung mga ospital pala, yan po ay minandato po sa Council of Nicaea noong 325 AD na ipatayo po sa bawat cathedral city, Brother Gabriel, magtayo daw ng ospital. Iglesia Katolika pala ang unang gumawa niyan, Brother Gabriel. Ngayon, itutuloy natin dahil ipapakilala ko sa inyo yung oldest hospital na hanggang ngayon existido pa. Sige, ipatuloy natin ang pagbasa, kapatid na Gabriel. Opo, the oldest hospital in the Western world still in existence today is the Hotel Dieu in Paris. This hospital was established around 600 AD by Saint Landry, the Bishop of Paris. Ayan, klaro.
klarong-klaro, no? So isang santo pala si Saint Landry ang nag-establish ng ospital na ngayon ay existido pa. Pakita lang natin yung larawan, ano? Ayan, yan yung Hotel Duke Hospital, Brother Gabriel, at talagang yan po mga kapatid ay produkto ng Iglesia Katolika. At hindi lang yan, ipapakilala din natin, ewan ko ba kung nasa screen, nasa slides din natin, itong si Saint Basil the Great, Brother Gabriel. Na siyang kwento ng kanyang buhay ay connected doon sa mga ospital din dahil Brother Gabriel, alam naman natin, siya po ay mahilig na tumulong sa mga may sakit, kapatid na Gabriel. Yung mga nagugutom, pinapatayuan niya ng mga libre na mga kantina, Brother Gabriel. Ayan, nakikita ninyo sa screen, ano? At hindi lang yan, pati yung mga may sakit, kapatid na Gabriel, ay kanya pong tinayuan ng isang complex noong 372 AD na ngayon ay tinawag na The Basiliad. Ayun, The Basiliad. So, isang hospital complex po yan, mga kapatid. Ipinatayo po yan ni Saint Basil the Great. At klaro-klaro po mga kababayan, Iglesia Katolika po talaga ang unang nagpatayo ng mga unang ospital. Diba? So, di natin ipinagmamayabang yan, Brother Gabriel, sa mga video, diba? Dahil yung ipinagyayabang natin, yan po ang produkto ng awa ng Diyos sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel. Diba? Amen, Kaborno. Oo, hindi kagaya ng iba, magpatayo siguro ng ospital, may sura ni Bess at saka ni KDR doon sa logo ng hospital. Yun na lang ang kulang yun ang masaklap. Ngayon, Brother Gabriel, puntahan natin, ito, siguro i-flash lang natin sa screen, kapatid na Gabriel, itong, ayan yung may datos tayo, nakikita ninyo. Ito naman, kasi hindi natin makita yung 2023, ay ipipakita lang namin yung 2022 na datos. Siguro mayroon na tayong 2023. Mamaya i-update natin. Sige, i-next na lang, Brother Gabriel, no? Susunod na lang sa slide. Mamaya, sige, i-next na lang. Okay, puntahan naman natin, Brother Gabriel, yung mga ospital na itinayo ng Iglesia Katolika sa Pilipinas. Kapatid na Gabriel, ito ipapakita po natin sa inyo yung reference natin, itong aklat na History of the Church in the Philippines ni Pablo Fernandez, OP. Order Preacher. Sige, so ito yung sabi niya, ipakita na natin yung mga ospital daw na itinayo ng Iglesia Katolika sa Pilipinas. Yan, alam mo ba yan, Brother Gabriel, yung University of Santo Tomas Hospital? Yan. Hindi ko po alam na may hospital palang UST ngayon pa lang. Ngayon mo lang nalaman. Ito pa, yung San Juan de Dios Hospital sa San Juan, Brother Gabriel. Ayan, nakita ko yan. At hindi lang yan, kapatid na Gabriel, inilista din ni Pablo Fernandez, OP. Basahin mo nga yung sinabi niya sa aklat, Brother Gabriel. Opo, ito po ang nakalagay. The following hospitals were also built. Holy Spirit Hospital, 1591. Sa Cavite po yun. St. James Hospital, sa Binaga naman po yun. Holy Waters Hospital, na naitayo noong 1590, Los Baños naman po. At St. Joseph Hospital, noong 1864 po, dun sa Cebu. At St. Gabriel's Hospital, na naitayo po noong 1587, Manila. Ayan, so klarong-klaro yung kontribusyon ng Iglesia Katolika sa larangan ng medisina, kapatid na Gabriel. At hindi lang yan, meron pong isang grupo ng mga pari, yung tinatawag nating Brothers Hospitaliers, Brother Gabriel. Ayan, tumutulong sila sa mga may sakit, kapatid na Gabriel. Diba? Bibilangin pa ba natin? Ito yung itinayo din ni Mother Teresa, yung Saint Mother Teresa. Ayan, sa next slide siguro. Ayan yung itinayo din yan, yung Missionaries of Charity. Di ba? Yung Missionaries of Charity, next slide. Ayan, tumutulong yan sa mga may sakit, Brother Gabriel. Naalala ko tuloy yung dito sa amin, merong Missionaries of Charity. Nakipag-partner sa Factbusters PH, naalala ko. Kaya hindi namin sinasabi sa inyo yung mga aming mga mabubuting gawa. Kasi ayaw namin ipagyabang yan si Senator Sineta lang naman mayapang, Brother Gabriel. Di ba? Naalala ko. Magtatanong siya, saan nyo ba ginagamit ang pera nyo? Yung kinikita nyo, bakit pa namin sasabihin, di ba?
Yes, 'Di ba? wala siyang pakialam do'n, 'di ba? Hindi niya alam 'yan, oh, 'di ba? Oh, ito pa Brother Hmm, Gabriel, itong, patron saint naman ng mga ospital si Saint Camillus de Lelis, Brother Yes, Gabriel. yes. Ayan, na yung kanyang order, din the Order of Clerics Regular Minor Adorno Fathers ay tumutulong din sa mga May hospital sakit at sa po. mga may sakit, Hmm, Brother. Ayan. So, 'yan mo yung, kontribusyon ng Iglesia Katolika sa mga ospital, Brother Gabriel, sa larangan ng medisina. amen, amen. O, di lang yan, Brother Gabriel. Ano ba ang naitulong ng Iglesia Katolika sa lahat ng tao, sa mga kapuspalad, Brother Gabriel? Nako, Mm, isa-isahin natin, ang dami naman ito. Tandaan natin, ang Iglesia Katolika ang pinakamalaking charitable organization sa buong mundo na patuloy po na tumutulong sa mga kaplan. Kahit anumang relihiyon mo, tinutulungan ka. Kaya hindi kagaya ng iba, pinagyayabang pa. Ay, Iglesia ni Cristo, tumulong daw yes. sa pari. Sabi sa report, naalala ko, yung Iglesia ni Cristo di Manalo daw, tumulong sa pangapari sa isang simbahan daw. Parang akala mo naman, simbahang Katoliko yung tinulungan. Hindi naman pala. Yun nga eh. Tsaka yung the mere fact na pinagbangabang pa nila na tumulong sa paro, walang kwenta yung tulong nun, Kabornok, pagka ganyan. O, di ba? So, ganun po yun. O, ano pa? Ito, yung pinakamalaking arm, charitable arm ng Iglesia Katolika, yung Caritas Internationalis. At alam naman natin, kapatid ng Gabriel, may iba't ibang sangay sila sa buong mundo. Yung Caritas Internationalis ay isang confederation ng mahigit kumulang 116 na mga miyembro. Pakita lang natin yung susunod. Ayan, nakikita nyo sa screen na yung Caritas, kapag mayroong krisis, nandun sila on the ground, silang tumutulong, Brother Gabriel. Di ba? Opo. At marami silang tinutulungan. Kahit ano man yung relihiyon mo, kahit ano man race mo, Brother Gabriel, tinutulungan kanila. So, ganun po sila katindi. At yung headquarters Mm. ng Caritas Internationalis ay makikita natin sa Roma, sa Vatican. Ayun. At yung Caritas Internationalis pala, it was founded in Germany in 1897. At ngayon, Brother Gabriel, rich history nito ng Iglesia Katolika sa Caritas Internationalis ay patuloy pong tumutulong sa mga mahirap at kapuspalan nating mga kapatid. Ang ganda. At sa Amen. Pilipinas, yung Caritas Manila, Brother Gabriel, grabe ayon sa CBCP News, ayan dahil in connection sa Yolanda, dahil nung nakarang araw, 10th year anniversary ng Yolanda, Oo, bilis ng mm, panahon, no? 10 taon na nakalipas, naranasan yung Super Typhoon Yolanda dyan sa Yolanda. bandang Visayas region. Mm-mm. Yan. So, nagpatayo po ang Iglesia Katolika ng mahigit kumulang 30,000 mga bahay para sa mga apuspalad po na natamaan ng bagyong Yolanda. Ganun po kaganda ang Iglesia Katolika. At nag-donate nga ang Iglesia Katolika sa pamamagitan ng Caritas Manila, kapatid ng Gabriel, ayan nakikita niyo sa Ukraine na mahigit kumulang 1 million pesos. Yung paunang tulong yan, Brother Gabriel. At Opo. nag-spend po yan ng over 2 billion pesos nung mga nakaraang krisis, lalo-lalo na yung tinatawag nating COVID-19 pandemic, di ba? At nababasa natin sa mga comment section, sa mga previous nating mga video, na sila ay natulungan ng Caritas Manila. Caritas. Nabigyan sila ng mga voucher, Brother Gabriel. Nababasa natin sa comment section niya, di ba? Yes, Kabornok. Ito pa yung maganda dito, Kabornok eh. Gusto ko dito sa Caritas eh. Tingnan nyo po yung ibang mga iglesia, todo effort sila sa pagtawag doon yung papakita ng mabuting gawa kuno nila, Kabornok. Gusto nilang magpapansin. Pero tingnan nyo dito, ang ganda nga nung picture na ilagay natin eh. Gawa po ng Philippine Star, di ba? Napapansin yung iglesia natin kahit na hindi tayo magpapansin. Ayun, napansin nila yung Caritas, tumulong po sa Ukraine. So talagang hindi natin kailangan magyabang kasi yung tunay na gawa, tunay na mabuting gawa, Kabornok, napapansin mapapansin talaga. Hindi mo kailangan magpapansin. Ayan. Ganon yun mga kapatid. Di ba? Ngayon, tignan natin yung datos mula po sa Agencia Fides, Brother Gabriel, tungkol sa mga ospital. Pakita natin. Ayan Ito na yung updated. Ito na yung updated na sinasabi ko kanina. Ayan Ayan. So, pagdating po sa
mga ospital sa buong mundo po, ang Catholic hospitals na naitayo ay 5,045. Ang dami. Meron pang mga 105. at marami pang mga leprosy centers yan, 567. Yung mga home for the elderly, ito maganda to. Yung mga orphanages, marami din, Brother Gabriel, ba? Oh, 15,000. Grabe. Oo, yan. Nako, ang dami. Dito nga sa amin, marami din dito ng mga Katoliko. Kaya alam niyo, kung hindi niyo lang alam, share ko na ng konti, bagyan. O ilan sa mga ginagawa namin sa The Beloved Media ay tumutulong din kami sa mga orphanages. Ayan, sa susunod na lang. At saka, sige, Brother Gabriel, o yan, ano, at marami pang ibang mga institusyon yung itinayo ng Iglesia Katolika para makatulong sa mga kapuspalan natin. Ha? So, ganun. Amen. So, hindi na kailangang magmayabang pa. Kasi klarong-klaro naman na tumutulong ang ating iglesia. Di ba? Amen po. Ayan. O, sige. So, puntahan naman natin ang sa larangan naman ng edukasyon sa Iglesia Katolika. Yan naman ating pag-uusapan. Ngayon, para mapatunayan sa inyo, saan ba nagsimula ang larangan ng edukasyon sa Iglesia Katolika? Basahin natin ang aklat na Education and Culture in the Barbarian West ni, Pierre Richer. Ito, 1976 edition. Pierre Richer. Yung babasahin natin sa page 126. Basahin mo nga yan, Brother Gabriel. Opo, ito po nakasulat po. Were there similar experiments elsewhere? The future Bishop Epiphanius was raised at Pavia in monastic fashion from his 8th year by Bishop Crispinus. But his case is an isolated one. Some popes from the mid-6th century had been clerics in Rome since their childhood, which assured them an advantage over other clerics, unless they were the sons of priests. However, their education was never entirely supervised by the church. Ayan, so klarong-klaro dito, noong unang panahon, Brother Gabriel, nang papapansin natin na sa simbahang Katoliko, kung magpapari ka, hindi po sinusupervise ng simbahan yung pag-aaral pala sa monasteryo. Kaya sa Iglesia Katolika ngayon, nakikita ninyo, supervised by the Catholic Church yung pagiging pari, Brother Gabriel. Diba? Opo, sa seminaryo. Paano ba nangyari yan? Ipagpatuloy natin ang pagbasa. It's not until year 527, grabe, ang tagal na pala nito, Kaburnok, in Spain, that we see the first signs of an official institution. We have observed that the Visigothic monarchy had been under the protection of Ostrogothic kings from 507. Thus, obvious relations existed between Italy and Spain, particularly between Provence and the Tarraconite. Important councils like those held in Provence during the same period also met at Tarragona in 560 under the presidency of Bishop John, at Gerona the next year, at Lerida and Valencia in 524, and at Toledo in 527. At this last council, over which Bishop Montanus presided, a decision was made to create an Episcopal school. The bishop decided that young children destined by their parents for an ecclesiastical career would reside in the Domus Ecclesiae after they were tonsured. Ayan po. Ayan, klarong-klaro, Brother Gabriel. So kung gusto mo maging pari, kung bata, dali lang. Ayan, di ba, Brother Gabriel? Napakaliwanag naman dito na nakasulat sa aklat. Yung mga anak ng mga dati, yung mga parents na yung gusto nila, yung anak nila, ipapasok nila sa seminaryo. Kasi noon, wala namang seminaryo, Brother Gabriel. So yung ginawa, kapatid na Gabriel, nag-create nung tinatawag na Domus Ecclesiae. Ayan. So yun po, Brother Gabriel, yan po ay pinamamahalaan ng Iglesia Katolika. Isa po yung institusyon na ngayon nga, tinatawag na nating paaralan. Ayun. So yung paaralan na yon, Brother Gabriel, yan po ay institutionalized ng Iglesia Katolika. So klarong-klaro po yan, Brother Gabriel. So ang ganda ng nakasulat to. At maliwanag po yan. At yung oldest running university sa buong mundo ay itinayo po sa pamamagitan ng Iglesia Katolika. Itong University of Bologna sa Italia, Brother Gabriel, the oldest Western institution sa buong mundo.
kapatid Mundo. na kapatid. Oo, marami diyang mga doctorate studies dyan eh. Naalala ko, may mga, kasi alam naman ng lahat ito na tayo ay sa field ng engineering. Mayroong mga doctorate degree dyan. At ito pang isa, Brother Gabriel, yung itinayo sa pamamagitan ng Royal Charter, itong University of Salamanca na itinayo noong 1134, pero binigyan ng Royal Charter noong 1218. Yan po ay makikita sa, kung di ako nagkakamali, sa Spain, Brother Gabriel. Ayun. O, yan nakikita ninyo sa screen. Napakaganda po. Yan yung nakikita nyo na yan ay yung drawing ata yan. Pero yung nasa susunod na slide, yan yung magandang view View. ng paaralan na yan. So, yan po mga kababa. O ngayon, Brother Gabriel, puntahan natin yung konting trivia sa Pilipinas naman. Ano bang pinakamatandang universidad sa buong Asia na makikita sa Pilipinas? Ikaw, Brother Gabriel, sa tingin mo ano yun? UST po ang unang pumapasok sa isipan ko. Ayun, UST. Ayan, next slide mo na. Mm. UST, correct. Yung UST, tinayo po yan sa magitan ng naging kura paroko dyan sa lugar na yan, si Miguel de Benavides. Archbishop pala siya, Brother Gabriel. Archbishop of Manila, si Miguel de Benavides. Itinayo po sa pamamagitan niya ang University of Santo Tomas noong 1611, Brother Gabriel. Wow. Diba? Noon, yan ang itsura ng University of Santo Tomas. Pakita natin, kapatid na Gabriel. Maraming lumang-lumang building, pero until now ay buhay na buhay. Next slide. Dahil maganda. Ayun, ang ganda na. Yan, ang ganda po. Hanggang ngayon, buhay na. At hindi lang yan, Brother Gabriel, o baka nakadaan ka dyan sa mga paaralan na ibabanggitin natin. O yan, Adamson, Iglesia Katolika, o ano pa. The next slide natin, Brother Gabriel, ayan Ateneo de Manila University. O alam mo ba, Brother Gabriel, meron nagkwento sa akin. Meron daw isang ministro ni Manalo na nung nalaman niya na dyan daw dapat mag-aral ng, ano ba yun, yung sa history, Masters in History. Naku po, patay. Sabi, wag na lang, doon na lang ako sa UP. Ayun. Meron ng kwento sa akin. Yata yun, Kaburnok eh. Ay, masteral pa yun eh. Masteral pa muna ba? daw. Oo, masteral muna. Tapos nag-doctorate. Masteral muna. Ayun. Natakot siguro kasi Katolikong institusyon, natakot. Yung isa, ito yung famous, napuntahan ko rin ito, yung De La Salle. Ayan, De La Salle. Ay, oo. Ako din po, ang ganda dyan. Grabe. Oo, lalong-lalo na dyan sa bandang Taft. Nako. Oo, shout out pala sa mga professors dyan sa De La Salle University. Babatiin ko lang din, kaibigan natin si kapatid na Wesley dyan sa De La Salle, yung sa bandang engineering. Andyan po siya, kaibigan natin yan. Ito pa, yung sa San Beda, na dati ay college, ngayon ay university na. University na, wow! Diba? Benedict's Mall. Oo, ayan. At napakadami pong paaralan na nasa pangangalaga ng Iglesia Katolika. Ipakita nga natin ang statistics. Ang dami! 3 million na mga estudyante natulungan po ng simbahang Katolika. Wow, ang dami! Ayan, tingnan mo yung sa... Grabe, university pa lang yata yung tinukoy nyo na yan, ha? Oo, university pa lang yan, ha? Iba pa yung high school, iba pa yung sa elementary, mga primary. Ay, ang dami, Brother Gabriel. Ako, nakakalulang mga datos yan. Nagawa ba yan ng kaibigan mong si Daniel Razon? Di naman yan nagawa. Naku, Wala naman sa kalingingan yan, Brother Gabriel. Yes, napakayabang naman nila. Ganun din sa Nga pala, Kaburnok, singit ko lang, mabilis lang. Sige. Di ba, pinagyayabang nila, Kaburnok na libre lang daw mag-aral sa eskwelahan nila. Kaburnok, pangloloko yan ng kapwa Hindi nila sinasabi yung whole truth. Kaya lang pala libre, Kaburnok. Libre kapag scholar ka. Pero kapag halimbawa, hindi ka scholar, mahal din ang babayaran ng kakapal ng pagmumukha ng mga yan. Yung UST natin, Ateneo natin, may ganun din naman Pero hindi kasi nila pinangpopront yung scholarship kagad, Kaburnok. Sila pala, pag nila, pinagmamayabang nila yung eskwelahan nila na libre daw kuno, isasabihin kagad, study now, pay never. Pay never kapag scholar ka, pero kapag regular student ka, may bayad din, Kaburnok, mahal din. Kasi sinungaling yung mga yan. Sa atin sa Iglesia Katolika, walang ganon. Hindi natin sinasabing study now, pay never.
Hindi, mahalagang study. Ayan. Ganun po, Kaburno. O, yan na. O, pangbubuking ni Brother Gabriel yan. O, di ba? Yes, Napakaliwanag yan. Ano? Yan. Sige, Brother Gabriel. Baka Mm. sasabihin naman nila, Brother Gabriel, may bayad naman yung mga Katoliko dyan sa mga paaralan na yan, sa mga Wow. ospital na yan. O, di ba? Wow. Yan ang bintang nila. Bakit sinasabi nyo na Iglesia Katolika yung tulong? May bayad naman dyan sa mga ospital. Basahin nga natin sa Biblia, yung Roma 13:7. Ibigay nyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Ayan, klarong-klaro. Ambag sa dapat ambagan. Ambagan. Ika nga sa magandang balita Biblia, ipakita natin yung sali na yan. Kung sa Hmm. saling ito, ayan o, Magbayad kayo ng buwis. ayan, klarong-klaro. O di ba, Brother Gabriel? So, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. O di ba? Magbayad tayo ng dapat bayaran o no? Ibigay tayo ng buwis sa dapat ayon sa Biblia. Buwisan. So, ganun yun, Brother Gabriel. Ibig sabihin, pinagpapasweldo kasi natin yung binabayad po ng mga Katoliko dun sa mga paaralan. Yan po ay pambayad sa sweldo ng mga na tumutulong para maipatuloy ang serbisyo ng mga paaralan at mga ospital, Brother El. Di ba ganun yun? Amen po. Amen po, lalo na sa mga school professor na pinag-uusapan, Kaburno, pag university sila kasi hindi naman university yung kanila. Kaya siguro di nila alam yung kahalagaan ng pagpapasweldo sa isang tao. Di nakataka-taka, Kaburno, kasi uso yung yung labor exploitation. Ayan. Para daw sa Diyos, libre lang, walang bayad yung trabaho mo. Ayan. Ganun po. Okay. Ayan. Mali po yan. Mga labor exploitation, lumalabag sa batas yan. Yes po. O, di ba? Ayan. Lumalabag sa batas yan, yung mga labor exploitation na yan, O, sige, Brother So, Gabriel, ayan, basahin pa natin, O, bakit pa Sige po. ganun talagang nangyayari? Basahin natin yung unang Timoteo 5:18, kapatid ng Gabriel. 5:18, ganito po ang nakasulat po. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa paggiik. Nasusulat din, ang manggagawa ay karapat dapat bayaran. Ayan pala, Kaburno. Kailangan palang bayaran. Akala ko libre na lang, Lang. Hindi nila alam yan, Kaburno. di natin pinagyayabang, yan po ay ginagawa natin to the glory of God, Brother. Amen. Sige, Brother Gabriel, Amen. isara na natin ang ating program. Opo, ayan. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Sana po ay napatibay namin ang inyong pananampalatayang Katoliko and be still proud Catholic. Ano po? Yan po yung ating mabuting gawa ng simbahan natin na hindi po ipinangangalandakan, hindi po ipinagyayabang, at kusang napapansin ng iba. Ayan. Hindi natin kailangan magpapansin. At yun po ang tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po, kapag tayo po ay naging kagaya ng ibang mga relihiyon, huwag tayong mag-expect, mga kapatid, ng grasya mula sa Diyos. Yan po ang kagandahan sa ating simbahan. Thousands of years ago nang nakakalipas, pero nakita nyo naman po, mga kapatid, patuloy tayong binibigyan ng grasya ng Panginoon at lalong lumalago sa paggawa ng mabuti. So muli po, mga kapatid, ako po yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kabunok ng Factbusters PH. Ayan, so ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic.